Heto nga hong ating pag-uusapan mga ka-update, samot-sari hong reaksyon ang natanggap nitong magaling na artista. Oo, alam natin mga ka-update, magaling na artista, pero dyan sa politika, hindi ho siya qualify. Isipin nyo ho, naging gobernador lamang mga ka-update. Diyan ho sa Batangas, sobrang taas na ho ng tingin ngayon sa kanyang sarili. Mantagin po ninyo yun, binabati ko so kasi ang asawa niya, mga ka-update kung hindi pala natin alam o kilala, etong asawa niya, eto yung si Recto na yung taong naglilipat ng pondo ng PhilHealth para ho nakawin nila dyan sa flood control issue para ho ilipat mga ka-update para gawa na naman ho ng ghost project. Yan po yung asawa niya, si Recto. Kaya ngayon mga ka-update, ngayon binabati ko so sila, ang dami niya hong patutsyada na kahiya-hiya ho talaga ito na noong bata pa ako mga ka-update, bilib na bilib ako ito kasi magaling kong umakting pero pinasok ko niya yung politika. Yun pala mga ka-update, yun, butata ho siya, hindi ho siya qualify para dito, hindi ho talaga totoong magseserbisyo kasi isipin nyo na nasa taas kami, nasa baba kayo. Diyan po yung sinasabi ho niya sa ating mga kababayan, sa mga ordinaryong Pilipino. Yung mga bumabati ko, so lalong-lalo na sa kanyang asawa na naglilipat ng 60 billion na pondo mula sa PhilHealth para kurakutin nila dyan sa flood control. Diba? Sino kung hindi iinit ang ulo na etong asawa niyang mali na, ipagtatanggol pa niya. Kaya mga kapatid, pakinggan ho natin, sabay-sabay ho tayo mag-react tungkol dito. Hindi lang ho yan, ito rin pong ang ating paborito na Malakiko Barsaga kung bumanat mga ka-update si Congressman Leandro Lebiste. Ito, mainit-init din ho to, kakapos niya lang ho dito. Sa halip na subukan ninyo akong patahimikin, kayo na mismo ang maglabas ng listahan ni Yumaong Yusek Cabral. Mayroon bang pangalan doon na nais nyong itago? Iyong may 8 billion pesos? Sasabihin ko sa publiko kung sino may binura kayong pangalan sa listahan. Kung ayaw nyo isa publiko, ipaliwanag nyo kung bakit. Ayan mga kaudita, ito talagang taong ito, si Kong Lebiste. Hanggat hindi ho talaga napapatahimik, hanggat hindi ho napapatahimik yan ng admin ni Marcos Jr., marami pa hong ilalantad dyan. Malasaldi ko na ho ngayon. Diba? Marami hong ilalantad dyan sa mga magnanakaw, may mga insertion, yung mga proponents. Lahat ho na sangkot mga kabit, ipapublic niya na ho. Kaya ito si Vince Dizon, mag-ingat-ingat ka Vince Dizon. Alam namin nakagapos ka sa leeg. Kanino? Kay Marcos Jr. Nakagapos ho yan sa leeg mga kabit. Kaya ayaw nyo hong ipublic kasi marami ho siyang sasagasa ang mga congressman. Isa na ho dyan, si Martin Luther King. Diba? Si Charis ng House of the Representatives, lahat mga kabit, lahat ng mga magnanakaw, nandyan talaga. Kaya hindi ho nakakapagtaka kung ano-anong proyekto yung pinapagawa ho nila, tapos meron ho bang natatapos? Yan ho yung malaking katanungan. Kaya ito, malaking hamon nito ni Kong Leandro Lebiste dyan sa DPWH, kasi mismo DPWH mga kabit, sinabi niya na ho ni Kong Leandro Lebiste, kung hindi nyo ipupubliko yung mga papeles o yung mga hawak niya hong resibo, si Kong Leandro mismo ang magsasapubliko ng mga ito. Wag daw ho nilang bawasan kasi nakasubmit na rin pala ito sa ombudsman. Ang kaso, ayaw din ilabas ng ombudsman. Bakit so mga ka-update? Siyempre, yung ombudsman hawak din ng presidente yan. Sino ba'y nandyan? Si Bonjing Remula. Alam po nila yan kung sino yung mga may insertion. Yung mga may bilyong-bilyong issue. Diba? Kaya itong si Kong Leandro, sana ipanalangin na lang ho natin itong sa may kapal na mag-ingat ho siya, lalo na hindi ho biro-biro yung mga nakakalaban ho niya sa politiko. Ito mga rekta na ho muna tayo dito kay Vilma Santos, di ba? Rekta na muna ho tayo dito kasi isa pa ho talagang hindi ho siya bagay dyan sa politiko. Pero kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Sabay-sabay ho tayo mag-react dito. Magaling kang umakting pero hindi ka marunong. Alam niya na, hindi ho siya para sa taong bayan. Ayan mga update, react tayo. Kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Sa totoo lang, magsisinungaling ako kung sasabihin ko kahit paano hindi ako naapektuhan. Naapektuhan din ako. You know, these people siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. Di ba? Sinasabi niya ho, gusto daw ng taong bayan, mga ordinaryong Pilipino, nandoon daw ho tayo sa posisyon ho nila. Hindi ho namin gusto yan. Alam niyo yung gusto namin,
Ma'am Vilma Santos, ang gusto namin transparency at accountability lalo na dyan sa asawa mo na gustong maglipat ng malaking pondo mula sa PhilHealth. Yan ho yung gusto naming malaman. 'Di ba? Wala ho kaming pakialam sa posisyon nyo dyan sa gobyerno. Ang gusto ho namin, binabayaran ho namin kayo. Taxpayer ho kami, may karapatan ho kami magreklamo sa mga katulad nyo. Lalo na maliit yung tingin nyo sa mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Maliit ho masyado yung tingin ng mga ito sa mga ordinaryong Pilipino dahil nga ho mga kabdit, nakalukluk ho sila dyan sa gobyerno. Kaya mga kabdit, sabay-sabay din ho tayo mag-react dito kay General's Viewpoint. Ukol pa rin dito kay Vilma Santos. Ha? Ukol pa rin ho sa mga alam nyo na kung ano-ano kung patutsyadang pinaputak-putak ho niya dyan. Kahit kami nasa baba, at least masarap ang tulog namin. Nagbigay ng diretsahan at emosyonal na reaksyon ang radyo host na si DJ Chacha kaugnay sa kontrobersyal na pahayag ni Vilma Santos na umani ng batikos matapos mag-viral ang linyang tumutukoy sa pagiging nasa taas at nasa baba. Sa gitna ng umiinit na diskurso online, ipinahayag ni DJ Chacha ang kanyang saloobin na umani rin ng malawak na reaksyon mula sa mga netizens. Para sa kanya, hindi nasusukat ang dangal ng isang tao sa estado ng buhay, kundi sa konsyensya at paraan ng pamumuhay. Agree ako dito. Sabi niya, kahit kami nasa ibaba, at least masarap ang tulog namin sa gabi dahil wala. Di ba mga kabdit, yung mga isipin nyo naging governor lamang ho siya, sobrang taas ho ng tingin niya. Kung paano mga kabdit, naging senador pa ho yan. Naging vice-presidente, naging presidente. Paano na lang ho yung mga ordinaryong Pilipino? Tayo mga ordinaryong Pilipino, masaya na ho tayo Kung tutuusin, wala naman ho tayong inaasam na maging governor na kamukha niya, pero yung asawa naman magnanakaw, corrupt, di ba? Gusto ho nyo yun. Kayo governor kayo pero napakalaki ng issue ng asawa nyo. Kaya pati ikaw madadamay ka lalo na kung paano ka magsasalita sa mga Pilipino. Kung paano ka magbigay ng opinion. Tama ho ba yun? Nasa taas kami, nasa baba kayo. Di ba? Kaming tinatapakang tao. Tsaka malinis yung pinapangkain natin sa pamilya. Ang pahayag ni DJ Chacha ay malinaw na sagot sa sentimentong umusbong mula sa viral na pahayag ni Vilma Santos na iniugnay ng marami bilang pagmamataas at pagmamaliit sa mga karaniwang mamamayan. Okay, so in fairness kay Governor Vilma Santos, nagpaliwanag siya. Mayroong press release ang Office of the Governor na hindi daw ganon ang kanyang pinupuntirya. Ang kanyang tinutukoy daw mga fake news. Ano daw, magbantay daw tayo na wag lang basta-basta maniwala sa mga fake news. Ba't ako, pinanood ko yung kanyang salita. Very clear man yung sinabi niya na kaya kami tinitira dahil nasa taas kami. Sila na tumitira nasa baba. Very, very clear yung pahayag na yun. Kaya bahala na ang taong bayan kung alin ang paniwalaan nila. Basta ito na ngayon sa age of social media, hindi ka na basta-basta magbitiw lang ng salita dahil babatikusin ka talaga ng taong bayan. Hindi kagaya noon na mainstream media lang, yun lang ang source ng balita. O ngayon, ang daming mga vloggers na nagpapaliwanag. So ang lesson learned dito is bilang public official, huwag balat sibuyas.
merong desisyon ng Korte Suprema tungkol niyan. Sabi ng Korte Suprema, yung nakalimutan ko na yung detalye, basta ito. Sabi ng Korte Suprema, kung ikaw public official, it's incumbent upon you, your office, na batikusin ng mamamayan dahil parte yun ng demokrasya. Kaya kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka naman babatikusin ng mga... Ayan mga kabdita, nagre-reflect din ho kasi kung ano yung ginagawa ng isang government official sa mararanasan ho niya. Tulad ho ni Tatay Digong, tignan nyo ho mga kabdita, lahat ho ng magagandang pinagawa niya, nagre-reflect ho sa kanya kung paano siya suportahan, mahalin ng mga ating kababayan. OFWs hindi ho nagtitigil. Pasyalan ho siya sa dahig, halos araw-araw. Pero meron na nga talaga dyan mga kabdit, araw-araw na talaga nagpupunta. Bakit ho? Kasi mahal na mahal ho nila yung matandang kinulong ho nila ng sapilitan. At alam niyo kung ginagawa nila? Ha mga kabdit, ang ginagawa ho ng ating mga kababayan dyan, pinapakita lang ho nila na hindi ho sila sumusuko sa ating batas. Hindi ho sila hindi ho tulad nitong, alam niyo na, admin ni Marcos Jr. na nagpapasakal. Kaya marami ho nga nagdududa dito sa ating mga kababayan na bakit itong Korte Suprema, ngayon lang umaaksyon kung kailan nakakulong na si Tatay Digong. Bakit? Tanong lang ho yan mga kabdita, binayaran ba kayo ni Marcos Jr.? Tanong lang ho yan mga kabdita, hindi ho natin sinabing binabayaran talaga sila ng ano. Ito kasing ICC, isa pa yan, umuugong-ugong na binayaran din ng mali-malita ni Marcos Jr. Pero itong mga mainstream media, na 3 taon pinupuri si Marcos Jr., nilabas ho yung negative 3% niyang ratings, trust ratings. Kaya makikita natin mukhang tumatagilid na sa mainstream media si Bobong Marcos Jr. dahil mukhang nauubusan na ho siya ng pondo dahil nga nasubasta o nakalkal yung flood control issue. Di ba? Wala na ho ba silang manakaw? Tanong ko lang ho yan. Diba? netizens, di ba? Yung ginawa ng husband niya ay talagang sobra naman yun. Pinakialaman nila ang pera ng PhilHealth, 60 billion. Hirap na hirap ang mamamayan pag na-hospital, kaunti ang benepisyo. Tapos sabi nila excess funds daw yun, kaya ginamit sa flood control projects. So ngayon nagsalita ang Korte Suprema, unconstitutional. So kung ano-ano pang rason palusot ni Executive Secretary Recto na common sense lang daw yung ginawa niya. Ano man sabi niya, yung ginawa niya daw is politically wrong but economically correct. Ano ba yan? Very clear yung batas na yung sin tax law ang makolekta sa mga sin products papunta lang sa health. Very clear yan. Very clear sa universal healthcare law. Para lang sa ano yun, ginamit mo sa ibang bagay. Ay di, yun, kinasuhan. Believe ako sa mga ordinaryong citizens, yung Save the Philippines Coalition, nagsampa na ng plunder laban kay Executive Secretary Recto. So, kung ano ang kinahinit nito sa ombudsman, pagtiwalaan muna natin ng ombudsman. Ang kaso nga, ka-general's viewpoint, mahirap pong pagkatiwalaan niyang ombudsman. Bakit? Kasi alam naman ho natin sino yung nakaluklok dyan. Di ba malabo ho yan? Tingin niyo ho ba mga kabit, papatusin ito ni Ombudsman Remulla? Lalo na, alam niya naman ho, isa itong si Recto sa mga malalaking buhaya dyan sa Kongreso. Kaya tanong ko sa inyo mga kabit, tingin niyo papatusin ito ni Remulla, itong si Recto. Kaya kung yan pala yung isa sa mga di umano pumupondo ng, alam nyo na yan mga kapatid, billion, di ba? Kasi may nagsasabi na lotong Macau daw dahil nandyan si Boying Remulla, baka wala. Ako, I'm willing to give a chance to the ombudsman. Kasi depende. Sino ba yun? Si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Supreme Yan, Court si Justice Carpio, na yan. okay pa. Sinabi niya,
That's technical malversation. So, I don't know kung anong gagawin ng ombudsman dito. So, dami pang mga kaso. Yung GAA 2025. Matatapos na lang ang taong ito. Wala pa rin desisyon ng Supreme Court. But anyway, better late than never. Diba? O, yung PhilHealth naman natin, doble nakaw, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, dahil imbes na ibalik nila yung kinuhang pera, tayo pa rin mga taxpayers ang nagbayad noon dahil kinuha nila sa budget for 2026. Ginigisa tayo sa ating sariling mantika. Nakakadismaya na. But anyway, sila kasi ang nasa power. Magawa nila ang dapat nilang gawin, but look, yung survey, bumuhos ang hagupit ng taong bayan, kaya negative 3% na lang ang trust rating ng Pangulo kumpara kay Yan, isa pa ho yan, yung trust rating ni Marcos Jr. na negative 3. Sipin nyo yan, 3 taon ho siyang pinoprotektahan ng mainstream media. Pero biglaan, mga ka-update, siguro nga, yun nga yung sinasabi ho natin na ubusan ng pampondo. Kasi alam naman ho natin yan, maraming fake news dyan na mainstream media, mga ka-update. Makikita at makikita na lang ho natin sa social media yung mga hindi ho nila inilalantad, yung mga hindi ho nila inilalabas. Lagi hong papuri dyan kay Marcos Jr. Pero pagdating kay BP Sara, lahat ho ang gaganda ho ng mga thumbnail ng mga mainstream media basta masiraan itong mga Duterte. Pero biglaan, mga kabdita, sinabi rin ho ng mainstream media, hindi naman ho lahat, na mas tumaas pa ho yung rating ni BP Sara. Tapos si Bongbong Marcos, negative 3. Hindi ho ba siya nahihiya niyan? Presidente ho siya. Lahat ho kasi ng paninira nila sa mga Duterte, mga katita, babalik at babalik ho sa kanila yan. Nagpa-fireback ho sa kanila. 'Di ba? Lahat ho ng paninira nila, mapupunta ho sa kanila kasi alam na nasa taas, mga kabdit, alam ng Diyos yan, hindi ho natutulog yan. Kung sino yung totoong nagsiservisyo, nagmamahal sa taong bayan, at yung mga nagnanakaw, gumagamit, yung mga kriminal, alam ho ng Diyos yan, mga kabdit. 'Di ba? Alam na alam niya ho yan, lahat ho ng panggagago ng mga ito sa ating Pangulong Duterte. Babalik at babalik din ho yan. Matinding karma pa, mga kabdit, sa admin ni Bangag. Tignan niyo lang ho, mga kabdit. PRRD noong midterm, I think 2019, positive 77 ang kanyang trust rating. Ito kay PBBM, negative 3 na lang. I don't know kung makakabangon pa ba siya. Okay, salamat mga kaibigan. O di ba? Yan ho yung malaking kahihiyan ni Marcos Jr. na never niya ho malalasap itong mga kabdita. Itong pagmamahal ng ating mga kababayan sa ating Pangulong Duterte. Hindi ho malalasap ni Marcos Jr. yan dahil sa kawalang hiyaan niya ho. Di ba? Dahil bumaba pa itong trust rating ni Marcos Jr. mga kabdita, isisingit na rin ho natin ito. Bumaba yung trust rating ni Marcos Jr. kasi nga yung issue dyan, yung mga pagnanakaw. Yung pagnanakaw ho nila sa kaban ho ng bayan, kaya ganyan lumagpak. Kaya ganyan ho lumagapak itong trust rating ni Marcos Jr. Tapos sasabihin si BP Sara nagnanakaw, yung 125 confidential funds niyang, yung mga pinglawan-dilawan dyan na hindi na makatulog. Hindi nila maturo-turo si Marcos Jr. kahit na mismong taong bayan ang nagsasabi na magnanakaw, ayun no, yung presidente, hindi yung vice-presidente. Yung COA nilinis siya yan Yung COA, mga kabdit, nilinis na si BP Sara, pero sino yung tinuturo, pilit nilang sinisiksik, ginugulo? Ayan. Yung vice-presidente, ayaw ko kasi nilang lumuklok yan by the year 2028 dahil, mga kabdi, lilinisin niya ho yung gobyerno ni Marcos Jr. Lilinisin niya ho yung mga magnanakaw, kriminal, yung mga gumagamit ng Coca-Cola diyan sa gobyerno. Yan ho yung kinatatakutan ni Marcos Jr. Diba? Pero ano yung pinipilit ho nila? Pinipilit ho nilang magnanakaw si BP Sara. Yan ho yung gustong-gusto nilang isiksik ho sa kanya. Kahit alam ho ng taong bayan na yung nagnanakaw talaga ay yung Bangag. Yung Bangag na nakaluklok bilang pagkapangulo. Kaya mga update, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito sa ating
tinalakay sa ating video, pag-usapan ho natin sa ating comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.